sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. This is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Halika nga dito, sampalin kita para tumuwid yung pagmumula mo na yan. Still, kung ikaw ay... So, ang maghirap nito, sir, lahat kayo pressured manalo ngayon. Kayong labing isa, kailangan manalo ka. Oh, yan, natawa na lang kasi alam ho niya, kulela to siya sa mga survey. Itong si Joel Chua, kung makapagsalita siya, akala mo naman mananalo talaga siya. Yung mga nagsasalitang congressman, natutulong sila sa impeachment, magiging prosecutor sila. Hinay-hinay ho muna kayo. Panalunin nyo ho muna yung 2025 midterm election bago ho kayo magbida-bida. At para sa iyo, Joel Chua, kung sakaling manalo ka man, sa impeachment trial mo na lang, ilabas yung mga kaangasan mo na yan. Huwag ho kayong masyadong bida-bida. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, maraming talagang pabida-bida pagdating dito sa impeachment. Guys, thank you nga pala sa mga bago kong subscribers dyan. Masayang-masaya po tayo, no? Na finally, na ibalik na po yung advertisement ko. Matagal ko na rin inaantay yan kasi mahirap din talaga yung buhay, no? Kahit na konti pa yan. Masayang-masaya na po tayo dyan mga guys, no? Basta makatulong din tayo sa pamilyang Duterte na grabing binaboy nitong mga hinayupak. Lalo na itong mga makakapal na mukha, itong si Bakulaw na Luistro, ito nga si Chua. No, naghahanda na sila daw sa pagiging prosecutor nila. Dahan-dahan kayo. Baka sasabog sa mga mukha nyo yan. Ano ba naman kasi yung mga complaint nyo? Ang bababaw yan. Siguradong matitiki o yan yung mga abogado ni BP Sara. So wala po tayong takot sa mga impeachment nyo dyan. Nandito po tayo ngayon mga guys. Pag-usapan po natin itong kaso dito kay Romualdez. No? Sangayon ba kayo na it's about time na pailan ng criminal case itong si Romualdez dyan sa House of Representatives? Dito patungkol sa kanilang ginawa dito sa blank items. Hindi kasi biro ito, speaker. Hindi biro ito. This is 241 billion insertion. Yan. Nakuha na nila yan ni Alvarez. Itong si Alvarez, mapagkatiwalaan to kasi ito. Former speaker yan. Alam niya yan kung anong procedures dyan. Huwag mo kaming lokohan, Romualdez. Batikan itong nag-complaint sa'yo. Dapat lang po itong talagang mapaila ng kaso, di ba mga guys? Comment naman kayo dyan kung saan ayon kayo. And before that, let's go and makinig muna tayo dito kay Pantaleon Alvarez at saka sila nito Passion dito sila lahat. Let's go. Huwag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din nating panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon
at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinubmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez at kailan po ito isasamba? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa gaan na pinirmahan ng Pangulo? Mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill,
yung liability magsishift. Mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas lang nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive. O hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yes, against us, mga guys. Itong si Tambaloslos Romualdez. Sangayon ba kayo dyan? Dapat ba itong kasuhan itong tao na to? Di ba? Huwag nyo kami bulahin dyan sa impeachment. Kailangan kayong managot dito. Yan. Magdasal tayo na maganda ang desisyon po ng Korte Suprema dyan. Dapat may makulong dyan. Illegal na illegal pa yan. Crime pa na yan. Tambaloslos. Yabang mo Kadiliman pala. Kadiliman daw si Sara Duterte, mga guys. Ikaw ano ka? Kaputian? O kahayupan? Ayan. Kung si Sara kadiliman, ikaw kahayupan. Diba? Alright. Thank you for watching, mga guys. And again, supportahan po natin ang mga kandidato ni Tatay Digong dyan para mayroon tayong mga kaalyado dyan sa Senado. Diba? Boto natin dyan. Number 1, Marcoleta, Vic Rodriguez, Bongo, Senator Bato, Robin Padilla. Yan, yung mga line-up ni Tatay Digong. Jimmy Bundok. Kailangan ng suporta ng taong bayan yan para mabawas-bawasan po ang mga trapong politiko dyan. Nagsawa na po tayo dito sa mga kabulastugan nila, lalo na itong si Marcos. Pero ang hirap kasi, ito kasing si Romualdez, nag-aasta na talagang parang Pangulo ng Pilipinas kasi pang siya na ang nasusunod lahat No, klarong-klaro naman na ginagamit niya talaga ang pera pa ng bayan. Tipo ito biro, this is 250 or 241 billion. Ganyan-ganyan na lang ba nila? Kawawang-kawawa po ang mga tao, lalo na hirap na hirap po ngayon. Walang iya, ginagago niya ang Vice Presidente natin na 32 million votes ang naglagay dyan. Tapos ilan lang kayo dyan? Mga akala nyo kayong may-ari ng Pilipinas? Sarap nyo pag-uuntugin yung mga utak ninyo. Utak talaga. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you.